Across the sky. Okay, hello guys, mga kaps, mga kababayan na patuloy na sumusubaybay dito sa ating YouTube channel, Nobs Vlogs. Okay. So, kumusta na po tayong lahat? Shoutout sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa atin, siyempre. Di ba? Okay, so, palakpakan natin. Guys, meron akong biniling pang sound effect. No, actually, matagal na ito. Na ginagamit ko noong nagbablog ako sa paggawa ng mga dentures, no? Na-standby ko, parang may diferensya na siya, konti, parang may hissing. Pero okay na to. At least, medyo magamit ko siya pang recording tulad nito. Makakapag-play tayo ng ibang mga program. Okay, kasi napakahirap mag-edit ng ginagawa nating pagbablog, lalo pa tayo ay magpo-post, no, mag-flash ng kung ano-anong mga reference natin, di ba? Kasi mahirap mag-vlog yung sige ka lang salita, no? At di katulad nung ginagawa ni Epifanio Labrador, no? Si anong pangalan nun? Maraming pangalan pala tong tao na ito. Kasi po, alam nyo mga guys, mga kababayan natin, mga kaps, halos lahat na ng distrito dito sa Mindanao ay meron ng ginawang pagpa-file ng kaso. So sunod-sunod na po 'yan. Diyan sa Metro Manila, meron nang nakapagreklamo din. So nagkaroon ng unang hearing ay hindi po napuntahan. Siyempre, hindi niya yan atinan, 'di ba? So yun lang naman ang hinihintay natin, yung hindi niya atinan. Oh, halimbawa diyan lahat ng nag-file ng kaso diyan, ng reklamo diyan tungkol sa kanya, hindi niya atinan, di marami yan, maraming counts na ng ng kaso pagdating ng panahon na hindi niya harapin ang lahat ng yan. So dito sa Mindanao, may nakuha ko kanina dito sa amin ay mayroong nag-file ng kaso na rin. So ako naman ang kanyang naging witness. Okay? So, ito po yung final na kaso. Ayan. I-highlights lang natin. Ayan. Complaint sheet, no? So, ito siya, complaint sheet. So, ito makikita ninyo. Ayan. Kita ba? Ayan, malinaw. Ayan. So, nasa cyber, ano yan siya? Woohoo! Ayan. Basta yun siya guys, meron dito, no? Nag-file. So, ito yung ibang picture nyo. Kasi ayoko makuha yung yung pulis. No? So, ito na lang. Ayan, yan. Ayan. So, yan yung nag-file. Pangit. No? Masyadong mataas ang reflect ng ilaw. Mamaya, ayusin ko na lang i-flash ko na lang diyan sa gilid. So, tapos, ayan. Ayan po kaming dalawa. Ayan. Ako, siyang nag-file, so ako naman ang naging witness niya. Ayan. So, medyo malabo guys, no? Pero sige, mamaya lang, i-flash ko lang. So, ito yung mga nag-file ng kaso dito sa atin. So, meron pa doon sa Sarangani, saka sa North Cotabato, sa Maguindanao, dito sa Barm. So, yan yung sa Mindanao guys, no? Sa Davao, meron din ibang grupo naman yun sila. So, diyan sa Metro Manila, yun yung mga nauna, yung mga nakaraang linggo pa. Kasi ang pag-file kasi ng reklamo, lalo na dito sa itong cyber crime nga, tawag dito. Kasi criminal case din ito eh. So, bawat isa ini-interview. So, kung ano yung naidulot na damage sa kanya or nasaktan ba siya or napahiya ba siya or napawalang puri siya. So, pag ito kasing sinabi ni Epifanio Labrador, no, yung pagsalita niya, pagmumura niya, so syempre lahat ng membro, kasi sabi mga kaanib, no, Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Manalo, so napakaraming mga tao na yan. Hindi niya kasi binanggit isa-isa, no,
Bagamat meron siyang binanggit na pangalan, kapatid na Eduardo V. Manalo, pero meron siyang sinabi na mga membro. So mga membro, kasama tayo dito, di ba? Mga kriminal, sabi niya. So nandun na, kasama tayo dito. Sinasabi niya hindi daw yung mga iglesia ni Kristo. Pero sinabi niya mga membro, no? Ng iglesia ni Manalo. Kung tutuusin kasi natin yan, walang iglesia, walang tinatawag na iglesia ni Manalo kung wala yung mga iglesia ni Kristo. Siyempre, ang iglesia ni Kristo, pinapamahalaan ng kapatid ni Eduardo Manalo, kaya sinabi lang nila na iglesia ni Manalo. So, tayo na rin ang tinutukoy nun. So, dahil doon, nasaktan ang ating mga damdamin, sinira ang puri tayo, pinagbintangan tayo, no? Na mga mamamatay tao daw. So, yun po ang kanyang kaso. So, napakarami no? Sa isang tao lang, excuse me, sa isang tao lang na nagreklamo, so marami siyang mga inireklamo, 2 or 3, gano'n yan siya. So, sa isa pa lang yun na tao. Ngayon, sa bawat lugar, katulad dito sa amin, dito sa lugar namin, 3 lang kami. Kasi kung sasabay pa namin yung iba, nahirapan na yung ating pag-entertain yung police blotter doon natin, saka yung prosecutor sa pag-entertain. Sabi niya, okay na ito, marami naman na pala kayo, mahirapan na yan siyang atinan ng lahat ng yan. So, ang mangyari nito is magiging legal na talaga yung pagiging wanted nito pag hindi niya nadaluhan ng mga bagay na ito, lahat ng mga reklamo na ito. So, kala niya kasi, biro-biro, no? Siya, ang tirada niya, ayan, patraidor lang na tirada, di ba? Diyan lang siya sa isang lugar, salita lang ng salita, so lumabag na siya sa mga batas, no? May mga batas na siyang nilabag. Wala daw siyang pakialam. Wala akong pakialam kung siya pang magsasalita, no? Kung ilang kaso man yan, cyber libel na yan, libel case na yan, wala yan, hindi ako titigil. Yun ang sinasabi niya. Sa ngayon, di ba? Sa ngayon, kasi wala pa eh. Pero, yung problema na yan, lalaki yan. Wala namang problema na galing sa malaki kagad yung problema. Sa palit, sa maliit galing. So, maliit hanggang sa dadami, lalaki at lalaki. Ganon yan siya. Sa ngayon wala pa, masaya pa siya. Sige. Sabihin mo na lahat ng gusto mo diyang sabihin, no? Asong Labrador. Jaime. Jaime ang pangalan nito. May iba pang tinatagong pangalan nito. Di ba? Ito Dali. Kasi meron akong nakuhang pangalan nito. Jimuel. Jaime. Hindi pala Jaime. Jimuel. Jimuel. Ngayon bago kang pangalan sige. Kung hindi ikaw ito, hindi sabihin mo hindi ikaw. Sabihin ko pang apelyido mo. Si Horbu. Yan. Okay. So ayan na. Unti-unti talaga. So, pag naipon lahat ito, ang problema diyan kung paano mo haharapin. Ngayon, kung di mo naman haharapin ito, no, Jemuel, Pipanyo Labrador, Richard, kung si ano pa ang mga pangalan mo, natural lang gagamit ng maraming pangalan kasi yung taong wanted, yung taong nagtatago, no? Nagtatago dahil maraming mga atraso. Yan, ganyan yung trabaho, yung hanap buhay na maraming atraso. Dinadaan lang sa patapang-tapang na wala namang itinapang, di ba? Padaan-daan na lang sa pananakot na hindi naman nakakatakot. Ganun yan siya. Sa paraan ng pagbabanta na hindi naman kayang gawin, di ba? Ganun yan siya. Pero, pag tayong nagsalita, ay totoo talaga. Okay. Ano ito siya? Karagdagang. Timo mo man daw yan. Ano ba ito? Ay, okay. So,
May dumating kasi sa aking Shopee, oh. Hindi Shopee ito. Oh, na-promote ulit sa Temo. No. Free delivery. Oh, no, baka maka-copyright tayo dito, no? So tago mo muna 'yan. Ha. Mamaya na natin 'yan ayusin. Ito kasi tinatalakay ko si Epifanio Labrador kasi yung update sa mga tungkol sa kanya, no? Kung ano yung mga dahan-dahan, no? Pa-sikreto lang na ginagawa ng mga kapatiran sa INC. Ito, so habang tumatagal na dumarami yung kanyang pinupost, no, na mga vlog niya tungkol sa paninira sa INC. So mayroong nadaragdag din ng mga kaso sa kanya. Kasi wala siyang naipost o wala siyang link doon na wala siyang ginawang panglalait, kundi nandun lahat yung pangmumura, pagbabanta, pangaliposta, no, paninirang puri sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. So habang dumarami yung kanyang pinopost na mga video niya, ay ganun din karami, no? Yung counts, kumbaga yung bilang ng kaso sa kanya. Sa isang tao lang yon. Okay. So ilang tao tayo ngayon? Ganun ang mangyayari sa atin, ganun ang mangyayari dito, no? Kumbaga yung update sa mga bagay sa kanya, yung proseso na ako, may pumasok kasi ba. Hirap kasi itong room ko in public. Maraming mga trabahante. Ayan, meron sa labas. Sige. So tuloy tayo mga guys. So alam nyo guys, kung sa kasinungalingan lang kasi itong si Epifanio Labrador, talagang mahusay ito magtahi-tahi ng mga istorya. Tulad nga lang doon sa yung kaso kay Percy Lapid na sinasabi niya. Si Percy Lapid ay kaibigan daw ng tatay niya. Di ba? Mabait daw na tao, no? Straight. Tapos tatay niya naman kilala rin si Bantag. Di ba? Si Percy at saka si Bantag, ayon sa kanya is mga membro ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, sinabi niya rin ang tatay niya, Iglesia ni Cristo rin daw. Ganon. So, hindi lang natin alam kung totoo Iglesia ni Cristo yan kasi alam nyo kasi, ang galing niyang mag-imbento ng mga istorya, mga salita. Tapos, nung magkasama daw sa BGMP, ang tatay niya, at saka si Bantag, kasi sabi niya, sinabi niya si General Bantag sa Bucor, tapos sinabi rin niya, BGMP rin daw yung tatay niya. So, magkakilala rin daw sila ni General Bantag. Aba, hindi niya lang sinabi kung isang destino sila ba, no? Kasi alam mo, tatay-tay siya ng istorya, basta lang makabuo siya ng magandang content, magandang topic. Ganun siya. Ganun siya kahusay magmanipula ba, no? Sa isipan ng mga tao. Yung bang itanim niya sa isipan ng tao na yung mga sinasabi niya is totoo na dapat paniwalaan. Mayroong in-interview siya ng isang vlogger kung paano patunayan. Sinabi ng vlogger na pwede nyo ba ako mabigyan ng ebidensya tungkol dito sa sinabi mong si PRRD, si Duterte ang nagpapatay kay Percy Lapid. So, katulad nito, ito, panoorin ninyo ha. Nung namatay ho si Percy Lapid, si Percy Lapid ho ay matalik na kaibigan ho kasi ng aking ama. Nakasama niya sa loob ng mga, sabihin na natin sa totoong buhay, ang father ko kasi is Iglesia ni Cristo din. So, nagkasama itong sila. No? Yawan po sa inyong mga vlog na direkta po ninyong inaakusahan ito pong si Rodrigo Duterte, papangalanan ko po na nasa likod di umano ng pagpapatay dito po kay Percy Lapid. May mga maaari po ba kayong ibigay sa amin na patibay o ebidensya kung bakit nababanggit niyo po na ito nga pong si Rodrigo Duterte ang maaaring
di umano yung nasa likod ng pag-uutos para ipapatay ito pong si Percy Lapid? Alam mo kapatid, ano, Opo. sa personal ko lang, kilala ko si Duterte. Simula nung ang aking kapatid ay pinapatay niya mismo. Kilala ko si Duterte. Simula nung ang aking kapatid ay pinapatay niya mismo. Oh. Alam mo ba ang aking kapatid ay Davao Dead Squad? Ang aking kapatid, pinapatay nila ng walang kalaban-laban at walang kamuang-muang dahil sa marami nang nalalaman tungkol sa kanila. Kung pinapatay nila ang aking kapatid, Kailan po nangyari yan? Ma-interrupt ko lang po kayo. Kailan po nangyari yan? Condolence po, nakikiramay po kami sa pagkawala po ng inyong kapatid. Matanong ko lang po, kailan siguro po nangyari yan? mahigit 10 taon na, 13 o 12 taon na ang nakakaraan. Ang aking kapatid, pinapatay nila ng walang kalaban-laban at walang Ayan, dyan, sinabi niya dyan, nung tinanong siya kung may ebidensya, may maipapakita siyang ebidensya, so wala siyang sinagot. Dinaan niya doon sa yung kapatid niya daw na pinatay daw, no? Walang awang pinatay daw ng mga DDS kasi member din daw ng DDS. Ganun yan siya. Tapos tinanong dyan kung kailan nangyari, yung, kasi nag-condolence pa yung ano eh. Sabi ng vlogger, condolence ha. So kailan ba nangyari yan? So sabi niya, last 13 years pa daw, 13 years pa. 13 years pa yon. So pinatay ha ng mga DDS ha, yung DDS Duterte yan. Pinatay yung kapatid niya. Pero nakapagtataka, 13 years hindi pa presidente ang PRRD niyan, di ba? Pero sa panahon na 'yan, pinupuri niya, no? Pinapasalamatan niya si PRRD. Kumbaga, believe siya kay PRRD. So hindi niya binabatikos, wala siyang ginagawang pagbabatikos doon, no? Wala. Samantalang vlogger na nga siya, no? Dati na, oh. Yun nga, oh, yung sinabi niya yung kapatid niya is pinatay ng ng mga DDS. So DDS yan, PRRD yan. So di dapat binatikos niya na si PRRD, pero wala tayong nakita pagbatikos niya no mga fast 13 years, di ba? So ngayon lang nagkaroon ng pagbatikos kay PRRD dahil nga nung si PBBM na yung pumalit at saka nagkaroon ng ganitong mga istorya, mga usapin diyan sa taas. Ganun siya. So, ganun yan siya. Ay, pinapakita ko lang kasi dito kung paano ginagawa ni Epifanio Labrador na gumawa ng kasinungalingan. Para mapatunayan natin na walang kredibilidad ito na manghikayat doon sa mga tao, doon sa mga viewers niya na sabi niyang sumusuporta sa kanya. Na ipinagyayabang pa niya na sumusuporta daw. Marami daw nagkakagusto doon sa mga pinaggagawa niya. Okay? So, nag-get nyo guys? So, ngayon, puntahan natin yung sinabi niya naman tungkol na sa pag-appreciate niya naman kay General Bantag. Ito kasi nagkaroon ng parang talakayan issue ito tungkol dito kay yung DOJ Secretary pa dati na si Remulla, no? So ito yung naging usapan nila. sa panawagan ng ilan nating mga kapatid at sa mga kasamahan ng aking ama na mga BJMP, no? Sa totoo lang hindi ko nabanggit sa inyo na ang aking ama ay isang BJMP personnel, no? Ang ating pag-uusapan kasi ngayon, mga minamahal kong kapatid, yung patungkol sa nangyayari nga ngayon sa minamahal nating tapat at mahusay na general na walang iba kundi si General Bantag, na kung saan ay nanungkulan sa haba ng kanyang panunungkulan ay naipakita niya hindi lamang sa ilang tao, hindi lamang sa ilang panahon, kundi sa taas ng panahon. Kaya nga noong panahon ng ating butihing Rodrigo Roa Duterte, inendorso
ng kanyang napakalapit sa kanyang puso na ito si Bongo, no, na gawing direktor sa Bucor itong si General Bantag. Samahan niyo po kaming manalangin na sana matulungan ng ating mahal na presidente itong ating napakahusay at tapat na si General Bantag, no? Pag kinikwento sa akin ng aking ama kung sino itong si General Bantag, kilala na siya bilang isang mahusay at tapat na BJMP, no? So dito guys, no, makita natin talagang bilib na bilib siya kay General Bantag. Okay? So di natin matawaran yung mga tawag yan pag ano niya, pag salita niya, no, ng mga kabutihan, no, mga sa pagkatao ni General Bantag. At ngayon, ito guys, excuse me. Meron pa siyang sinabi dito na hingi siya ng panalangin, no? Hingi siya ng suporta kay PRRD. So, butihing PRRD pa ang tawag niya Rodrigo Roa Duterte, no? Nasuportahan si General Bantag. So, dito, nakapagtataka dito, mabait siya. Kay Bantag, mabait siya sa PRRD. Samantalang, pinatay na yung kapatid niya ng mga DDS. No? 13 years ago pa. So, panahon ni Duterte yun. Mayor siguro sa Duterte kasi sabi niya DDS eh. Pero bakit hindi niya ito binabatikos? No? Wala tayong narinig na sinabi niya yan, na pangalipusta niya yan, no? Na pinatay yung kapatid niya ng DDS. Kasi nga po, gawa-gawa niya lang ng mga istorya. No? Istorya lang ba? Kwento. Para madugtong-dugtong niya. Yan, pag nagsasalita kasi siya kung ano yung papasok sa isip niya, dugtong-dugtong lang yun. Ganito, ganyan, ganyan. Para gumanda, exciting yung mga sinasabi niya, so magkaka-interest yung mga tao. Pagkatapos, yun, papatungkol niya doon sa tinitira niya, masisiraan yung tinitira niya. Kaya yung nanonood sa kanya, yung tinitira niya, maiinis. Kasi nga, puro kasinungalingan, no? Imbentong mga salita, imbentong mga kwento, yung ipinaparatang niya. Yun. Paparatang. Gumagawa ng sariling kwento. Pero wala siyang sariling investigasyon, kundi batay lang doon sa, ayon sa aking pagkakaalam, may nakarating sa akin, nabasa ko, sa Google, ganun ang mga batayan noon. Di ba? Kaya naalala nyo, kanina yung sinabi ko, yung flash doon na tinanong ng vlogger kung ano yung pwede niyang ibigay na ebidensya na patutuo o patunay niya na si PRRD ang nagpapatay kay Percy Lapid. Di ba? Wala siyang naibigay. Nilihis niya yung istorya doon sa kapatid niya na namatay. Ganun yun siya. Ngayon, sa panahon ngayon, no? Sa ganun sinabi niya diyan sa video niya na ang pagpapamabuti niya na mabait si General Bantag, isinangkot niya na naman ngayon si Bantag sa pagpatay kay Percy Lapid. Diba? Hinire daw ni PRRD, diba? Si Bantag para palabasin yung isang taong kriminal daw para patayin si Percy Lapid. Ganun siya. Ngayon, ang pinakamatindi dito, yung sinabi niya na kasangkot ang ka Eduardo Manalo. Hiningi daw ni PRRD ang ulo ni Percy Lapid. Kaya kasangkot, kasabwat si Eduardo Manalo sa pagpatay kay Percy Lapid. Nang ginamit si Bantag at ang nagpatay ay yung pinalaya daw na kriminal. Ganon yan siya. So noon, nung nangyari yon, so nagkaroon ng mga kaso at investigasyon yon. So ngayon, si Bantag dahil nawala si Bantag, nawala na siya sa usap-usapan, ang sabi, tinago daw siya ni PRRD. So ngayon, sa panahon ngayon, bago namang istorya, ang sinabi niya, ang iglesia daw ang nagtago kay Bantag. Nasa na ba si Bantag? Ngayon. Di mo alam kung nasaan?
Eh, kung di niya alam kasi, bibintang niya lang, nasa Amerika ba, nasa ano, sabi niya, o baka tinatago. O, ganon ang mga pinalabas niyang istorya para pasamain ang Iglesia ni Cristo. Pagkatapos, mumurahin niya na ng mga piti-piti yung mga Iglesia ni Cristo, lalo na ang kapatid na Eduardo Manalo, pagsasabihan niya ng mga hindi magandang mga salita, no? Pang-aalipusta. O, ganon yan siya. So, ganun po ang style ni Epifanio Labrador. Kaya sabi ko nga sa mga viewers niya, sa mga sumusuporta sa kanya, no? So, walang kredibilidad ang tao na ito na pagtiwalaan ninyo ng mga bagay, no, na isa sa himpapawid ninyo dahil hindi po paniniwalaan ang tao na ito si Epifanio Labrador dahil sa ganitong mga style niya. So, ito binubunyag lang natin ang kanyang baho, no? O, kasi ito si Epifanio Labrador sa may hindi to sa ano hindi ko sa ano may nag-chat lang dito. May nag-text na sabi niya, support daw pala ito. Support daw pala ito. Iniwanan ng yeah, ito. Hindi ko nabasahin, parang medyo hindi maganda ba. So tayo dito hindi kasi tayo magsasalita ng hindi maganda yung wala tayong pruweba. Pero itong sinabing support siya, hindi naman natin pwedeng tingnan kung tuli nga ito o support ito, no? Kasi nga daw katunayan niyan, sa salita lang daw siya mahusay, no? Puro bunganga daw, pero nagtatago naman. Sinasabing hindi siya natatakot, pero nagtatago naman. Siyempre, paano hindi siya magtatago? Paglabas niya sa bakuran niya, hindi niya alam kung sino yung kalaban niya dyan. Sukat ba namang pakialaman mong Iglesia ni Cristo? Eh di naging ipis ka ngayon, kakita ng tao, kung saan-saan tatakbo, di ba? Para kang daga ngayon na nandyan sa kabundukan. Makarinig ng kaluskos, takbo na kagad. Yung mga bantay mo na 24 hours, sabi mo, wag mong patulugin. Nag-vlog ka minsan, sabi mo, may mga gwardya ka, no? 24 oras. Pero tulog sabi mo, tulog kasi yung mga gwardya ko ng 24 oras. Ano ba yun? Sasalita ka kasi nang wala ka sa sarili, no? Tapos meron ka pang sinabi na, nag-video ka, no? Nagre-recording ka. Ito ang bati ko sa mga tunay na Iglesia ni Cristo. Maganda. Pero sa mga iglesia ni gano'n. Tapos sinabi mo, yeah, may nabasa ako, may nagbabanta naman sa akin. Paano ka makapagbasa? Nagre-record ka. Sa camera ka nakatingin. Di ba? Tapos sabi mo, may nabasa na ako, may nabasa naman ako na binabantaan ako. Kita mo? Paano ka makapagbasa noon? Nanonood ako. Sabi niya nagbasa siya, wala naman pala siyang paano siya makapagbasa, nagre-record siya. 'Di ba? Nakatingin ka sa camera. Pero ganun ka kahusay magmanipula para painitin mo lang yung mga tao, no? Lalo pa yung mga biniberada mo. Pero ngayon, sa Iglesia ni Cristo, wala na, immune na. 'Di ba? So una, pagkarinig ng mga sinabi mo, siyempre, iinit talaga yung dugo. Pero sa panay na lang, na ganun na sinasabi mo, so wala na. Hindi na gaano tumatalab. Pero yung aksyon na ginawa ng mga Iglesia ni Cristo, tuloy-tuloy at hindi napuputol. Diba? Halos linggo-linggo, merong mga kapatid na nagsasampa ng reklamo sa iyo. Yan na. Sabi mong, sampahan ako sa Luzon, Visayas, Mindanao daw. Kainin ninyo yan, kaso ninyo. Kainin ninyo. Yan ngayon. Istorya ka lang kasi, di ba? Wala pa pero dandahan na yan. Di ba? Ngayon, ang mangyari niya sa susunod yan, hindi lang Iglesia ni Cristo naghahanap sa iyo, kahit pabayaan ka na lang namin di ba? Ang maghahanap na lang sa iyo mga lagad ng batas. Sa mga checkpoint, nandoon na yung mga picture mo. Sa mga bawat barangay, nandoon na yung picture mo na wanted ka. Pag hindi mo inatinan yan, yan ang proseso dyan. Kasi krimen yung ginawa mo krimen, no? Cybercrime. Okay. So, gano'n ang mangyayari sa'yo. So, ngayon, wala pa. Tawa-tawa ka pa Kasi wala pa So, first time itong mangyayari, no? Sa isang vlogger na tutuhanan ng ginawang pagpa-file. Walang atrasan.
Ayan, dito natin makikita ngayon yung tigas ni Epifanio Labrador, Richard Valejos. Ano pa yung pangalan mo? Ano pa yung pangalan mo? Jimwell. Ay, alak ka. Yan na, malapit na. Jimwell Horbo, Bago na naman pangalan mo to, Okay. So, ganun yan siya, no? Mangyayari. So, ito, abangan na lang natin. Abangan na lang natin ang iba pang mga development. So, yan po, mga Kaps, mga guys, mga kababayan natin na nanonood sa ating YouTube channel, Nobs Vlog. So, sa mga baguhan, huwag kalimutang i-subscribe ang channel ko. Pakishare na rin para ma-update din sila, no, yung iba pa nating mga kasama pag may bago akong ma-upload. So, dito gagawin ko, mag-ano na lang ako, ikaka-capture ko na lang lahat ng mga video ni Epifanio Labrador, sasalin ko na lang sa channel ko. So, doon yung mapapanood nyo yung kabuuan nun. Maring wala akong gagawin mga reaction doon. Pero, imbis na doon kayo sa channel niya manonood, dito na lang kayo sa channel ko. Okay? So, start siguro bukas. Nandun na. Ipapasok ko na lahat. Pati yung mga luma niya. Pag nag-search kayo sa kanya, doon na lang sa akin sa channel. Nobs Vlogs po lamang. Okay, maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Sana nasa mabuti tayong kalagayan. Nobs Vlogs po, kakampi po nyo sa katwiran. Tubo.